Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabot ng pangaral ng Team Channel nito sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli nating pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid, sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay May 23, 2025. Ganap na pong alas 4:29 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan, upang kayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw. Tayo po ay nalipat dito po sa Facebook Live, no? Simula ho ngayong araw na ito ay pansamantala, no? At sa mga susunod pong mga araw ay dito muna tayo sa Facebook. Nadidistract din ho kasi pagka pupunta tayo ng YouTube, no? So pansamantala, no? Araw-araw, Lunes hanggang Sabado, pansamantala dito sa Facebook Live. At pagka-araw po naman ng Linggo ay alas 9 ng umaga. Facebook din ho ulit. Pansamantala ho. Yung Facebook Live tuwing Linggo, you know yun. So, yun. Magandang hapon po sa lahat, ano. At kasama na po natin ngayon si Sister Ging Bacar, Brad Carlo Roll, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Joel Suela, Sister Lolita Corsiga, Troy Corsiga, Sister Chris de la Cruz Kim, Lisa Indenebli Corsiga, Sister Lori Calderon. Ayan. So, bago ako mag-simula dito sa ating paksa, ano, ang paksa nga ho pala natin ay tayo nasa ikalimang bahagi na dahil araw ng Biyernes ngayon. Doon ho sa paksang sa pangalawang Tesalonica 2:11, ano, ayan, sabi ho doon, dahil dito'y pinadhalan sila ng Diyos ng ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Yun o yung ating paksa, no? Brad Emiliano Umali, Brad Edmundo Umali, Leonardo Corsiga, ayan, Sister Shirley Reverisa, Sister Lori Calderon. At para humamaya ay hindi na ako magbabati, ano, Brad Leonardo Corsiga. Kukunin ko na ho itong ilang minuto para dito sa ating pagtawag doon sa ating mga kapatiran, ano. Ayan. So huli kong binasa ay si Leonardo Corsiga, Sister Elizabeth Denoy o Dens, magandang hapon, no. Brad Noli Tungpua. Ayan. Para mamaya tuloy-tuloy na ho tayo. So, kung lulobin niya Abay Hawa at hindi ho mangyayari sa atin yung nangyari sa YouTube at ito'y tuloy-tuloy, ay baka ho dito na muna ho tayo. Hindi ba? Juliet Umali. Kasi nilalagay ko rin naman ho sa YouTube. Ang kaibahan ho kasi sa Facebook, pagdating ho ng isang buwan, binubura niya. Kinakailangan ilipat mo siya o isave mo kung saan mo isi-save. Kasi aalisin din niya eh. Ito, katulad itong live natin na ito, aalisin niyo ito. Hindi katulad sa YouTube.
Brad Nino Dimitilla, Sister Cristina Juarez, John Mercorsiga. Ayan. So bago ako magsimula para tuloy-tuloy na tayo, baligtad dun sa YouTube sa uli, no, yung ating mga pangalan. Kasi dito sa Facebook nawawala ho eh. Nawawala ho yung mga pangalan ng ating mga kapatid. Pagka ipinoint mo na yung cursor mo, nawawala na siya. So magbabasa na lang ako siguro yung mga pahuli na, yung mga huling dumating na ano. Ayan, si Brad Jesse Juarez. Magandang hapon. Sa bagay, nung una naman, talagang Facebook din ho eh, nung nagsisimula kami sa Makati. At gamit-gamit pa namin yung account ni Sister Cristina Juarez. Facebook yata ko yun. Naalala ko. Ano yun? Every Sunday lang yun, ha? Every Sunday lang po yun. Facebook. Ayan. Sister Lori Calderon. At saka so yan, 4:35 na, no? Simula na wala din. So nagsimula nagmano ako ng 4:28. Ngayon no ay 4:35 na. So sige ho, at anuin na natin, sundan na natin yung ating paksa. 4 na araw na, pang-5 araw ko ngayon eh. Brad Melchor Pasis. Yan. Dito sa ating pinapaksa nito, siyempre may tatanong tayo dyan. Hindi ba pinagmatigas ni Abay Hawa yung puso nitong mga taong ito? Kasi dito, sabi niya, dahil dito yung pinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Hindi ho ba pinagmatigas na ni Abay Hawa yung kanilang mga puso? Brad Rodelio na ba? Magandang hapon. Ayan. Kasi siguro naman nabasa natin kung paano pinapagmatigas ni Abay Hawa ang puso ni Paraon ano. At ayan, Brad Ezekiel Umali. Yun ho kasing nakalagay doon sa 4:21 ng Exodo. Natin ho kasi may nakalagay na ganito eh. Sinabi ni Panginoon kay Moises, pagkabalik mo sa Ehipto, iyong gawin nga sa harap ni Paraon ang lahat ng kababalaghan na aking itiniwala sa iyong kamay, datapat aking papagmamatigasin ang kanyang puso at hindi niya tutulutang yumaw ng bayan. So, ang sabi niya, aking papagmamatigasin ang kanyang puso. So, si Abay Hawa ang gumawa noong patigasin niya yung puso ni Paraon. Ano? Pagdating doon sa 7:13 ng Exodo, may pakikita ko sa inyo. Ang sabi ho rito, at ang puso ni Paraon ay nagmatigas at hindi niya dinimig sila gaya ng sinalita ng Panginoon. Yun hong sabi dito, at ang puso ni Paraon ay nagmatigas at hindi niya dinimig sila. Yun ho ay bunga. Naging bunga nung patigasin ni Abay Hawa yung puso ni Paraon. So, sabi doon, nagmatigas
Bakit nagmatigas? Kasi pinatigas na ni Abay Hawa. At doon sa pinatigas ni Abay Hawa yung puso, hindi niya dininig sila. Kaya ang konklusyon natin, kung bakit maraming tao ang hindi nakikinig kay Abay Hawa ay dahil doon sa pinatigas ni Abay Hawa ang puso ng mga tao. Nakakakilabot, nakakakilabot. Kasi biro mo sa napakaraming tao na hindi sumusunod sa kalooban ni Abay Hawa, ay pinatigas pala ni Abay Hawa yung kanilang puso. Bilyon tao, no? Brandnel Umali. So, bakit? Kaya nga dun sa 7:3:4 ng 7:3:4 ng Exodus, ngunit papagmamatigasin ko ang Paraon at gumawa man ako ng maraming kabalaghan sa ito ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagay ipadaram ako sa kanila ang bigat ng aking kamay. Nasa 7:3:4 Pero patitigasin ko ang puso ni Paraon at kahit na gumawa pa ako ng maraming himala at kamangha-manghang bagay sa ito, hindi siya makikinig sa iyo. Pagkatapos, parurusahan ko ng matindi ang Ehipto. Siya yung gumawa na para patigasin ang puso ni Paraon at pagkatapos, parurusahan ko ng matindi ang Ehipto. Palalayain ko ang bawat lahi ng Israel na mga mamamayan ko. Kapag naparusahan ko na ang Ehipsyo at napalabas na ang mga Israelita sa kanilang bansa, malalaman nilang ako ang Panginoon. Pero mo, pinapagmatigas ang puso at pagkatapos parurusahan. Jinkindo Berte, Fortunato Juarez. Di ba? Ilang taon bang inalipi ng mga Ehipsyo nila Paraon ang mga Israelita? Alam niyo bang inalipi niyan 430 taon. 430 years. At ito makikita natin doon sa Exodo 12, 40. Sabi niya, nanirahan ng mga Israelita sa Ehipto noong 430 taon. Sa huling araw ng 430 taon, umalis sa Ehipto ang buong mamamayan ng Panginoon. So, 430 years silang inalipin ng mga Ehipto. Pinatigas ni Abay Hawa ang puso ni Paraon. Kaya nga, natanong ko kanina, hindi kaya pinagmatigas ni Abay Hawa ang puso ng mga tao doon sa sulat ni Pablo sa Tesalonica? Kasi sabi niya, dahil dito ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Hindi kaya pinatigas din ang puso doon sa Roma 1:24, 28, yung nakikita natin ngayon, na yung mga lalaki nakikipag siping sa kapwa lalaki, yung babae nakikipag-siping sa kapwa babae. Hindi kaya pinatigas ni Abay Hawa ang kanilang mga puso? Nakagaya ng ginawa nila kay Paraon at pagkatapos parurusahan. Tanong, alam naman natin ang talagang kasagutan. Kaya nga nakatatakot, baka inaakala natin sa sarili natin,
Kaya nga sabi ko nga, lagi nating siya sa atin yung ating sarili. Hindi ba? Kasi dito sa Roma 11, sa 11:7 hanggang 8. Ngayon, masasabi natin na hindi nakamtan ng mga Israelita ang kanilang ninanais na may tuturing silang matuwid ng Diyos. Ang mga pinili ng Diyos ang siyang nagkamit nito. Pero ang karamihan pinatigas ang ulo. So meron talagang pinili si Abayawa at meron ding pinatigas ang ulo. Kung tutuusin, lahat ng Israelita dapat magkaroon lang ng buhay na walang hanggan. Pero bakit hindi? Bakit hindi? Meron siyang pinili and then meron siyang pinatigas. Ulitin ko. Roma 11:7. Ngayon, masasabi natin na hindi nakamtan ng mga Israelita ang kanilang ninanais na may tuturing silang matuwid ng Diyos. Ang mga pinili ng Diyos ang siyang nagkamit dito. Ang nagkamit daw ay yung pinili. Pinili pero karamihan pinatigas ang ulo. Sa Israelita ito, mga kapatid, hindi sa labas ito, hindi ito mga hintil. Doon sa loob, Carlo Roll, Sister Joel B. Hindi sa labas, kundi sa loob. Meron siyang pinili, merong pinatigas. Nakakakilabot, bakit? Pero pagkatapos sa patigasin ng puso mo, yung ending mo, parurusahan ka at ang ending niyang kamatayan. Sino ba ang pumatay kay Paraon? Pagkatapos niyang patigasin ng puso, sino ang pumatay kay Paraon? Si Haring Saul, pagkatapos niyang ihalal bilang hari, nung sumaway siya, nung hindi niya patayin yung hari na mga Amalekita, inalis ni Abayawa yung kanyang espiritu. Sino ang pumatay kay Haring Saul? Hindi ba si Abayawa rin? Kaya ako nasabing nakakakilabot, kasi baka hindi abot ng kaisipan ng maraming tao yung ating tinatalakay o yung napapakinggan. Kasi madali lang sa tao yung magpuri, magpasalamat sa Diyos, manalangin, madali eh. Or kaya mag-pretend na meron silang Diyos, sa reliyon lang eh. Di ba? Every Sunday, sisimba ka doon sa simbahan nila, baka Diyos ka na doon. Pero ang tanong, kabilang ba sila doon sa pinatigas ang puso? Di ba katulad ng Katolisismo? May pinagbabawal na ba Yahweh yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, pero sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. May Diyos-Diyosan na sa simbahan, meron Diyos-Diyosan pa sa bahay. Yung iba pa nga, nagpapagawa pa ng mga Diyos-Diyosan doon sa kanilang garahe, sa sasakyan. Di ba? Baka Diyos sila. Pero ang tanong, hindi kaya pinatigas ni Yahweh yung puso nila? Kasi kung hindi pinatigas ang puso nila, nakita saan nila na mali pala yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung hindi pinatigas ni Yahweh ang puso ng reliyon, nakita sana nila na yung palang paggawa ng templo, mali. Di ba? Ros Limando. Dapat sana kung hindi pinatigas ni Yahweh yung puso ng mga reliyon, nakita sana nila na yung pinagagawa nilang mga gusali, kapilya, simbahan, mali. Pero hindi. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy silang nagpapagawa ng mga simbahan, ng mga kapilya, katedral. Tuloy-tuloy lang.
tuloy-tuloy yung pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, tuloy-tuloy. Di ba? Tingnan niyo yung pangyayari dun sa isang talata sa 2:30. May isang hari na ayaw paraanin, sabi dito sa 2:30 ng Deuteronomy, sabi dito. Pero hindi pumayag si Haring Sihon ng Hesbon na padaanin tayo dahil pinatigas ng Panginoon ng inyong Diyos ang kanyang puso. Para saan? Para ibigay niya siya sa ating mga kamay kagaya ng ginawa niya ngayon. Kumbaga, nagbigay siya ng kadahilanan, pinatigas yung puso ng hari para magbigay ng kadahilanan na salakayin ng mga Israelita at patayin si Haring Sihon ng Hesbon. Ano sabi ko dito? Pagkatapos sinabi ng Panginoon sa akin, 31, sinimulan ko nang ibigay sa inyo si Sihon at ang kanyang lupain. Kaya simulan na ninyo ang pagsalakay at pagsakop sa lupain. Nang nakipaglaban si Sihon at ang kanyang mga sundalo sa atin doon sa Ahas, ibinigay siya ng Panginoon nating Diyos sa atin at pinatay natin siya. Ano yung naging bunga? Bakit pinatay si Sihon? Dahil pinatigas niya ang puso ni Sihon para huwag padaanin sila. Di ba? Pati ang mga anak at lahat ng sundalo niya. Bakit? Pinatigas ang kanyang puso. Sister Vivian Bandooman, di ba nakakilabot? Hindi ko kasi nakikita ng marami yung pangangaral na ginagawa ng kapulungan. Di ba? Mapalad po tayo dahil pinakikita ni Abay Hawa, nagbukas siya sa atin ng pangunawa. Oo, ano? Kasi kung hindi patitigasin ni Abay Hawa ang puso ng isang tao, susundin eh. Susundin eh. Halimbawa, may nakalagay dito sa, sabi niya sa Mateo 13, sabi niya dito. 14. Natutupad nga sa salita, nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. Bakit? Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. Nawala ng saysay yung tainga, nawala ng saysay yung mata. Nawala ng saysay. Sayang. Kaya ka pala binigyan ng tenga para makarinig yan at binigyan tayo ng mata para makakita. Binigyan tayo ng isip para makaunawa. Pero nasayang. Pero napakabigat to, yung pinatigas ni Abay Hawa yung puso. Tingnan nyo ha, kaunting panahon. Kaunting panahon lang ang buhay ng isang tao. Pero tingnan ninyo ang buhay niya araw-araw. Nakadiin dito sa buhay nito. Hindi kay Abay Hawa talaga. Wala siyang ginagawa tungkol doon sa kautusan ni Abay Hawa. Parang nakikinikita ko yung kwento ng isang Samaritano na hanggang ngayon buhay na buhay yun.
dumaan yung saserdote, dumaan ang Levita. May mata sila, nakita nila na kumbaga yung isang tao na pinagnakawan ng mga tulisan. Pero dinaanan lang. Samantalang yung Samaritano, pagkakita, Antimano, pinuhat niya, dinala sa isang tuluyan. At pagkatapos, sabi niya, kung meron pang babalik siya para bayaran. Samantalang yung dalawa, na sabi nga ay maka-Diyos. Kasi bira mong saserdote at saka Levita. Parehong nangangalaga yan sa templo. Tapos yung isang Samaritano, na nung panahon na yon ay hindi tinanggihan ng Kristo. So makikita ninyo di ba? Nakita natin yung ganon. Pero yung iba hindi nakikita yun. Kasi nga nakapokus ng tao dito sa buhay na ito. Abalang-abala sila sa buhay na ito. Pero pagdating dun sa katulad itong ginagawa nating pangaral, marami ang hindi nakikita yung importansya ng pangangaral natin. Basta nakikinig lang sila. Diba? Basta nanonood lang. Hindi nila nakikita yung importansya. Napaka-importante pala. Diba? Pero marami sa mga kapatid natin ang nakita itong bagay nito. Alam nyo kung bakit? Nagbukas si Abay Yahweh. Nagbukas ng pangunawa doon sa mga kapatid. Ayun, yung mga kapatid natin na katulong, katuwang natin. Akala kasi nung iba ko lang inangangaral. Hindi o. Marami tayong katuwang dito. Bakit? May ginagawa ho yung mga kapatid natin. Lihim. Hindi naman kailangan ipagbanduhan Bakit to? Makita mo, hindi katulad nung nangyari kay Paraon, talagang pinatigas. Kaya, pagkatapos niyang patigasin, binigyan niya ng 10 salot. Meron mo yan pinatigas niya yung puso ng tao ni Paraon. Pagkatapos, syempre, matigas ang puso niya, hindi ka talaga niya payayaunin. So, anong ginawa ni Abay Yahweh? Nagpadala siya ngayon ng salot. Siya yung gumawa para tumigas yung puso ni Paraon para hindi sila payagan ang iginanti ni Abay Yahweh sa pagmamatigas ng puso ni Paraon, salot, 10 salot. Siguro pagka ikaw na yung binigyan ng ganong uri ng salot, nagkandamatay lahat ng panganay sa mga Ehipsyo, pati ho mga hayop. Di ba? Apakatindi. Talagang payayaunin mo na. Pinatigas yung puso, and then, anong ginawa ho? Nagbigay ng salot. 10 salot ho yun O kaya banda muli, pinayao na. Hindi ba? Kaya dun sa lahat kasi ng bagay dito sa mundong ito, talagang may katakdaan ho O tatandaan ho nyo, yung binasa ko kanina doon sa Roma, meron siyang, sabi niya, meron siyang pinili doon sa 11:7 at meron ding pinatigas ang ulo. May pinili, sabi niya, ang mga pinili ng Diyos ang siyang nagkamit nito. Pero, karamihan ay pinatigas ang ulo. Anong nangyari doon sa pinatigas ang ulo? Ginawa silang manhid ng Diyos. At hanggang ngayon, para silang mga bulag o bingi sa katotohanan. Napakahirap. Yung gawin kang manhid, bingi, pambihira. Meron kang
Meron kang mata pero bulag ka, meron kang tenga pero bingi ka. Pinakamahirap na kalagayan yan. Ilagay mo literally na meron tayong tenga, bingi, at meron tayong mata pero bulag. Hindi ba? Napakahirap na kalagayan. Nangangapa ka. Pero yung iba talagang hindi talaga nila maintindihan, hindi talaga nila maunawaan. Kahit nga sabi nga sa'yo, yung litid natin manggigil na. Hindi rin talaga maintindihan, hindi talaga maunawaan. Bakit? Anong nangyari? Andun pala, pinatigas ni Abay Yahweh yung puso. Kaya nga, hindi natin kailangan na gayahin yung ginagawa ng mga reliyon, no? At hindi man kailangan. Di ba? Kasi nga, sa reliyon, yakag-yakag. Okay na po, ha? Yakag-yakag yung kanyang buong pamilya. Hindi pala yun. Meron talagang pipiliin si Abay Yahweh. Maaring hindi natin tanggapin, at pagka naman ikaw sabi nga, pinagkalooban, tatanggapin mo na maluwag. Wala tayong magawa. Siya yung may gawa. No? So yun po mga kapatid. Ayun. Niloob niya Abay Yahweh. Tuloy-tuloy yan. No? Yung ating pangaral. Walang distraction. Time check na po ako. So yung aking mga binasang kapatid kanina, ayun na po ha. Hindi na ako babasa kung muli. Maraming salamat dun sa lahat po ng ating mga viewers. Rosly Bando, maintindihan nila yan pag pinag-uusapan ng pera, ganyan ang nasa laman. Shirley Bando Abrera. So yun po. Muli bukas kung lulubin, Facebook ulit tayo. Yun ang medyo nga lamang dito, baka meron tayong mga ibang kapatid na hindi na makasama. Sana, sundan nila lang doon sa YouTube dahil ilalagay din natin. Sister Maria Victoria, pag nasa laman bro, taas noo sila, masakit po bro, kasama na yung mahal natin sa buhay. Totoo yun sis. Sabi nga natin, si Abay Yahweh lahat to ang may gawa. Kaya nga, tayo nagpapatianod na lang sa kay Abay Yahweh kung ano yung kalooban. Laging kalooban na lamang ni Abay Yahweh. Ano? Sa iisang, Brad Nolly itong tama po bro. Salamat. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas. Kaya ito, laging sa panghuli natin sinasabi ito dahil ito yung makatuwiran mo Sa iisang Diyos nating tagapagligtas. Sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang pag-aari at ang kapangyarihan sa kauna-unang panahon at ngayon magpakailanman siya nawa. Tangi lamang mo sa Kanya. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain, sa bawat segundo o minuto, araw man o gabi na ating pong ilalagi dito sa mundo nito. Muli, maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga viewers na kasama. Salamat po. At sa lahat po ng ating mga kapatid na nakasama din natin. Maraming pong salamat. Dablin po ni Abay Yahweh. Bukas magkita-kita ulit tayo dito sa Facebook Live. At sa lahat pa ng aabutin ng pangalan nito. Muli, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.